Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Lunes, ikasyam sa buwan ng Hunyo 2025. Balitang Bayan! Pasada Balita! Mga universidad na nanawagang simula na impeachment trial kay VP Sara patuloy na nadaragdagan. Pasada Balita! Mga ahensya ng pamahalaan naghahanda na para sa pagbabalik eskwela ng nasa 26 na milyong mag-aaral. Pasada Balita! 2 pisong tapya sa MSRP ng imported rice isinusulong sa susunod na buwan. Pasada Balita! Mahigit 14 na milyong pamilyang Pilipino itinuturing ang sarili bilang mahirap ayon sa SWS. Pasada Balita! Sa balitang pangkalakalan, credit rating ng Pilipinas nananatiling stable ayon naman sa Japan Credit Rating Agency. Pasada Balita! Nasa ibayong dagat, 2 border checkpoints sa Thailand isinarabunsod ng tumitinding kaguluhan sa Cambodia. Pasada Balita! Sa balitang pampalakasan, Barangay Ginebra nagpasiklab sa quarterfinals ng PBA Philippine Cup, TNT, pinaluhod. Pasada Balita! Balitang pangkalusugan, sustansyang hatid ng pagkain ng saging. Ating alamin. Pasada Balita! At sa balitang showbiz, sa OPM icon Kichi Nadal, balik bansa na para sa kanyang first ever major solo concert. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita! Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita! At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita! Nadagdagan pa ang mga pamantasang nakiisa para kalampagin ng Senado na simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang narito ang Ateneo Schools kung saan hiniling ng mga ito na tumugon ang Senado sa moral at constitutional duty bilang tagapaglingkod ng publiko. Nilagdaan ng nasabing pahayag ng Ateneo de Manila University, Xavier University Ateneo de Cagayan, Ateneo de Davao University, Ateneo de Zamboanga University at Ateneo de Naga University. Naglabas din ng pahayag ang Adamson University na pinamagatang call for the Senate to forthwith proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte na nagsasabing ikinababahala na nila ang pagkakaantala ng nasabing hakbang at ang lumulutang pangbalita na balak isawalang bahala ng mataas na kapulungan ang mandato ng konstitusyon na dinggin ang mga impeachment. Bukod sa mga nabanggit na universidad, nag-issue na rin ng pahayag ang University of Santo Tomas gamit ang mga katagang forthwith proceed.
Kasama rin sa hanay ng pamantasan ng San Beda University na nagsabing, "We urge the Senate to obey the Constitution." Hanggang sa ngayon, maiinit pa rin pinagdedebatihan sa Senado kung magpapatuloy o may papagpatuloy ba sa susunod na Kongreso impeachment proceedings laban sa ikalawang Pangulo. Pasada Balita. Iginit naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na walang kapangyarihan ng plenaryo ng Senado laban sa konstitusyon ng bansa. Ito ang inihayag ni Pimentel makaraang igiit ni Senate President Francis Chis Escudero na nakasalalay sa desisyon ng Senado bilang plenaryo kung magpapatuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung konstitusyon na ang nag-uutos, kahit na gaano ka-powerful ang plenary, hindi nila pwedeng banggain ang konstitusyon. Kasi ang konstitusyon, ang kabangga mo dyan, taong bayan. Hindi naman batas yung konstitusyon na pinasa ng Kongreso. Batas yan na pinasa ng taong bayan. Di ba, nag-plebiscito pa dyan. O nung 1987, nag-plebiscito dyan . So, kaya tawag dyan, fundamental law. Samantala, naniniwala naman si Pimentel na labag sa saligang batas ang paglikha ng resolusyon upang harangin o ibasura ang impeachment ni VP Sara. Kung paniwalaan natin yung pinaikot na draft reso na wala namang pirma, kaya medyo malayo pa yan sa katotohanan kasi walang pirma yun . Kahit yung senador na umami na galing sa opisina niya, yung isang draft, hindi naman niya pinalabas yung pangalan niya doon, hindi rin niya pinirmahan. So ibig sabihin nun, yung draft na yun, hindi mismo pumasa sa standards niya. Di ba? Hindi niya pinirmahan . Pero number one, procedurally, ang objection natin dyan, out of order. Yan po ang tinig ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Ang pagkakaalam ko, hindi lang basta senador si Coco Pimentel. Alam ko, abogado yan at mataas ang nakuha niyan sa kanyang bar exam. Alam niya ang kanyang sinasabi. At abogado rin naman si Senate President Chis Escudero. Kaya nga, sabi nga, banggaan ng mga legal luminary itong impeachment na ito. What happened, Bella? Well, as a matter of fact, tuloy na lang natin balita. Kakaugnay pa rin balita, nagsalita na ang isa sa mga, ito, pakinggan nyo isa sa mga retiradong maestrado ng Korte Suprema na kabilang sa bumuo ng 1987 Constitution. Binigyang diin ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna na alinsunod sa saligang batas, kailangan ng mabasa ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara sa Senado sa lalong madaling panahon. Nilinaw din ni dating Justice Ascuna na maaari pa ring itawid sa 20th Congress ang impeachment proceedings ng Vice Presidente. Dagdag pa ng retiradong maestrado, sakali mang madismiss sa 19th Congress ang impeachment, maaari pa rin naman itong baligtarin o i-reverse kung maghahain ng motion for reconsideration ang isa sa mga senador na pumabor na i-dismiss ang impeachment. Mariinding sinabi ni Justice Ascuna na ang salitang forthwith nangangahulugan na, sa madaling salita, na agad-agad. Dahil dito hinimok ng maestrado ang Senado at publiko na pakinggan ang mandato ng konstitusyon. Pasada Balita. Ginit naman ni Senador Sherwin Gatchalian na wala sa kamay ng sinumang senador ang kahihinatnan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ni Senador Gatchalian na mandato ng Senado na dinggin ang impeachment laban sa Vice Presidente. Dapat mapaliwanag natin sa ating mga kababayan, hindi pa natin pinag-uusapan dito yung merits ng impeachment case. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung kung guilty o hindi guilty yung accused. In this case, si Vice President Sara. Wala pa tayong pinag-uusapan dyan. Ang pinag-uusapan lang natin dito kung sang-ayon ang impeachment sa mandato ng Senado. At ang aking posisyon dyan, hindi na desisyon ni Senate President or desisyon ng mga senador kung itutuloy o hindi dahil constitutional duty natin bilang mga senador na dapat ituloy ang impeachment. Bagaman iba-ibaan niya ang opinyon ng mga senador, mahalaga pa rin anyang masunod ang konstitusyon higit sa anupaman.
Yung mga senador, may kanya-kanyang opinion yan eh. May kanya-kanyang pag-aanalisa. Pero babagsak tayo sa pinaka-basic, pinaka-fundamental document of the land. Ito ang constitution natin. At hindi mo kailangang maging abogado para maintindihan to. Nakasulat doon, pag na-transmit ng Kongreso o ng House of Representatives sa Senado, dapat yung trial ay may pagpapatuloy. Dito nga ginamit yung forthwith. Yan po ang tinig ni Senador Sherwin Gatchalian sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, impeachment trial laban kay VP Sara kayang tapusin hanggang sa katapusan ng kasalukuyang buwan. Detalye mula kay Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Kayang tapusin hanggang sa katapusan ng buwang kasalukuyan o hanggang June 30 ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Itiniyag ni Senator Francis Tolentino. Ipiniresinta ni Tolentino ang posibleng gawing schedule ng Senado para tapusin ang paglilitis laban sa Vice Presidente sa loob ng 19 na araw. Una, June 11, magkukonvene ang Senado bilang impeachment court. Susundan ng 10 araw para sa pagsusumite ng sagot ng respondent na si VP Sara. June 22, sasagot naman ang prosecutor. June 23, submission and trial brief, opening statement sa hapon. June 24 hanggang 25 ay presentation na ebidensya ng prosecution. June 25 hanggang 26, presentation naman ng defense panel. June 27, rebuttal, prosecution sa umaga at defense sa hapon. June 28, bibigyan ng tig-1 oras para sa oral argument ang defense at prosecution. June 20 naman o June 29, closed door meeting at June 30, magre-render na ng judgment o magbobotohan ang mga senador judges para sa conviction o acquittal ni VP Sara. Ayon kay Senator Tolentino, hindi pa ito na ipipresenta kay Senate President Chis Escudero. Sinabi pa ni Tolentino na pwedeng ilimita ng prosecution ang articles of impeachment mula 7 ay gawin na lamang itong 3 o 2 articles of impeachment tulad ng ginawa sa articles of impeachment noon laban kay dating Chief Justice Renato Corona na mula sa 8 ay binaba sa 3 na lamang. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno, para sa impilang metodong nakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sinangayon na naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang unang hakbang ni Senate President Francis J. Escudero na direktang basahin ang Articles of Impeachment. Binigyang din ni Senador Pimentel na nararapat lamang na hindi na ito padaanin sa Committee on Rules dahil maaari lamang anya itong mabinbin o muling mabinbin sa naturang komite. June 2, basahin na diretso, wala nang reference of business, wala nang referral to the Committee on Rules, basahin diretso ng House Prosecutor sa harap ng mga senador yung articles of impeachment. Okay na rin yun, shortcut na rin yun para kaysa kung i-refer pa natin sa Committee on Rules, paano kung matulog dun yun? Gayunman, kinwestiyon ni Pimentel ang inilabas na schedule ng leader ng Senado kung saan tanging pagbasa lamang ng Articles of Impeachment ang iniurong ang petsa at hindi kabilang ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Nung lilipat niya yung June 2, wala siyang binigay na bagong schedule nung kapartner which is the convening of the impeachment court. Kaya doon ako nag-alala. Nung napansin ko yun, ano bang ibig sabihin ito? Wala pala tayong balak mag-convene as an impeachment court? Kapumuli ang tinig ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, inaasahan ng Department of Education na aabot sa mahigit 27 milyong mag-aaral mula preschool hanggang senior high school ang mag-e-enroll para sa school year 2025-2026. Ayon kay Education Assistant Secretary Jocelyn Andaya, patuloy na tinutugunan ng DepEd ang kakulangan ng mga silid-aralan sa gitna ng pagdami ng mga mag-aaral.
Mahigit 165,000 ang kakailanganin na mga silid-aralan sa pampublikong paaralan sa bansa. Kabila nito, plano ng DepEd na makipagtulungan sa pribadong sektor pamamagitan ng mga public-private partnership para matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan. Sa pamamagitan ng partnership, target ng DepEd na magtayo ng mahigit 100,000 mga bagong classroom. Pasada Balita. Magde-deploy naman ang Philippine National Police ng tinatayang 37,000 pulis sa pagbubukas ng school year 2025-2026 ngayong buwan. Ay kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Vardo, ide-deploy ang nasa 5,000 pulis sa mga assistance desk sa iba't ibang paaralan. Bukod dito, magtatalaga rin anya sila ng foot patrollers at police mobile. Samantala, pinag-utos naman ni PRO-10 Director Brigadier General Jason De Guzman sa lahat ng provincial at city police offices na mag-deploy ng maximum personnel sa mga strategic areas. Una nang inanunsyo ng Department of Education na magbubukas ang mga pampublikong paaralan sa buong bansa sa Hunyo 16. Pasada Balita. Harap naman ang papalapit na pasukan ng mga estudyante, aarangkada na ngayong araw ang Brigada Eskwela. Ayon sa Department of Education, sama-sama para sa bayang bumabasa ang tema ng brigada ngayong taon. Layo nito na pagkaisahin ang komunidad at mga stakeholder sa paglilinis at pagsasaayos sa mga pampublikong paaralan bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo 16, araw ng Lunes. At tagal naman ang brigada hanggang sa Biyernes sa Hunyo 13. Pasada Balita. Suportado ni House Committee on Basic Education and Culture Chairman Roman Romulo ang isinusulong sa Senado ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na tanggalin ang senior high school program sa K-12 program. Ayon kay Congressman Romulo, aminado si Romulo na hindi naging handa ang bansa sa pagpapatupad ng K-12 program at nabigo nitong tuparin ang isa sa mga pangunahing pangako nito na gawing job ready ang mga nagtapos sa senior high school. Binigyang din ang mambabatas na karamihan sa mga nagtapos ng TechVoc o yung Technical Vocational Track ay nananatiling hindi kwalipikado para sa dekalidad na trabaho. Kahit anya mga industriya ay mas gusto pa rin mga college graduate o kahit second year college graduate ang kanilang mga tinatanggap sa trabaho. Kadalasan anya, ang trabahong nakukuha ng mga TechVoc graduates ay mga trabahong kaya ring makuha kahit walang dagdag na 2 taon sa high school. Pasada Balita. Tinawag namang fake news ng Department of Education ang kumakalat na balita sa social media na nagsasabing suspendido ang mga klase dahil sa MPAX. Igandinad ng DepEd na peke ang naturang social media post at pinayuhan na rin ng publiko na maging mapanuri laban sa misinformation. Nabihan din ng DepEd ang publiko na bumase lamang sa mga verified sources upang maiwasan ang kalituhan at pagkalat ng maling balita o fake news. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, plano ng Department of Agriculture na bawasan pa ng 2 piso ang maximum suggested retail price o MSRP sa bigas para sa mga imported na bigas sa susunod na buwan. Ayon sa DA, target nilang gawing 43 pesos na lang ang MSRP ng imported rice mula sa 45 pesos mula noong Marso at 31. Batay sa uling datos ng kagawaran, nasa 39 pesos at 83 centavos ang hanggang 58 pesos at 65 centavos kada kilo ang presyo ng bigas dito po yan sa Metro Manila. Pasada Balita. Speaking of bigas, Kuyang Drew, with your indulgence at mga kabalitan-kabalitaktakan, mukhang
Kung tayo pong mga consumer dito sa Metro Manila ay nagdiriwang dahil sa mababang presyo ng bigas, personal na nasaksihan ng inyong lingkod. Na? Yung tila pag-iyak naman ng ating mga kababayang magsasaka, in particular sa Nueva Ecija. Dahil nung nag-26 pesos ang kada kilo ng bili sa kanila ng bigas, masayang-masaya sila dahil tumaas. Yung palay. Masayang-masaya sila dahil kumbaga yung mga dating pagkalugi nila ay nabawi nila. Kaya lang lumilitaw mga kabalitaan-kabalitaktakan, Kuyang Drew, na pansamantala lamang pala itong kanilang kaligayahan. Dahil I understand, Ilang buwan lang yan. hindi nga yata tumagal ng ilang buwan eh. Ilang linggo matapos na bilhin sa halagang 26 pesos yung kanilang mga palay na tuyong-tuyo at maganda ang kalidad, bumagsak muli sa 16 pesos kada kilo. 10 ang pesos bilis sa kanila. Ang bilis naman ng Diba? 10 piso ang ibinaba. Oo. Ang problema, mismong maging yung kanilang mga co-op, I'm talking about bayan ng Likab sa Nueva Ecija na pinuntahan ko nitong mga nakaraang araw. Nakausap ko nga yung mga kaibigan kong magsasaka na mismong pati yung mga kooperatiba nila ay napipilitan na ling ibenta yung mga bigas kasi Bagsak din yung presyo. Bagsak din. Kasi maraming bumibili, mga dayo rin sa kanila ng mga trader na actually galing din sa kakalapit lang nilang mga probinsya. No choice sila kasi kaysa nga naman i-imbak nila at magkaroon ng panahon ng tag-ulan. Ano yung palusot? Hindi. Di Yung ba? original na ani nila to, yung magaganda. Aha. Ang problema kasi nila, kung wala silang magiging imbakan dahil puno na rin yung sa kooperatiba nila, ang nakakatakot, baka pagdating nitong panahon ng tag-ulan na ito, mabasa, masayang lang yung kanilang Ay lalong ani. babaratin. Correct. At isa pa, ang isa pang iniiyak nila, yung ilang mga palusot nila nalunod. Dahil sa ilang araw na pagbuhos ng ulan, malakas na ulan dun sa area. Actually, ang masaya sila ngayon, actually hindi pala masaya dahil bagsak presyo rin yung ilang uri ng bigas. Alam mo ba kung bakit? Sa mismong ilog nila, magtapon ka lang ng ilang pong kilo ng maya-maya. Maya-maya at tilapia ang mahuhuli mo. Ibebenta lang 10 piso, 20 pesos kada kilo. Maya-maya. Maya-maya. Di ba isa sa pinakamahal at masarap na uri ng bigas yung maya-maya? Maya-maya ba yan? Oo. Pero yun mo umabot lang ng 20 hanggang 10 piso ang kada kilo. Yung iba'y pinamimigay dahil sa sobrang dami. Dahil naman bumaha. Di ba? Yung nakakalungkot na balita dahil Actually, hindi pa tuloy hindi pa nga tayo gaanong nagsisimula sa tag-ulan. Correct. Paano pa lang yan? Oo. Patikim pa patikim lang yan. pa lang yan. What more pa kung pagpasok na. Ano ba ngayon? June 9. Binanggit ko nga, Kuyang, na 19 na bagyo ang papasok sa bansa, lalong bumagsak yung balikat nila. 19 hanggang November lang yun, hindi ko malaman kung good news ba or bad news yung naibigay ko sa kanila. Dahil good news, posibleng mapaghandaan nila. And bad news dahil ang dami nga naman. Tapos na yan. Correct. Actually, nagano na sila at nadaanan ko rin, may mga nagre-ready na sila para sa ano, Tag-ulan. Anyway, good luck po sa ating pamahalaan. Pakitignan nyo pong maigi itong ating mga sayang. Itong ating mga magsasaka all over the Philippines po kasi lagi po nating tatandaan kung walang magsasaka, wala po tayong kakainin. Diba? Magastos kasi ang palay Hindi lang yun, ang inirereklamo nila yung diesel, abono, at saka yung pataba. Hindi naman daw bumaba Ito pa, yung babayaran mo pa ng mga tao. Yun lang. Tsaka ang problema dyan, yung karamihan sa kanila ay pinangungutang lang yung di ba, yung punla. Yung mga makinarya na yan, dun sa amin sa Nueva Ecija, inuupahan yan, nirerentahan yan. Malas mo kapag wala ka yan. Tama. Hindi na rin kasi pwede yung kalabaw lang Hindi. Kailangan talaga may makinarya ka na. Anyway, kaugnay na balita pa rin. Balikan na lang natin to. Dahil sa sobrang haba ng ating talakayan tungkol sa bigas na pangunahing pangangailangan ng bawat Pilipino, oras na pala, Engineer Wenner Contihino para sa ating ikangay Oras sa Hudyat. 26 at kalahating minuto na po makalipas sa ika-6 ng umaga. Ito muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan.
Pangulong Marcos, iginiit na mananatiling suspendido ang EDSA rebuild hanggat wala pang maayos na plano. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatiling suspendido ang EDSA rebuild hanggat wala pang maayos at konkretong plano. Sinabi ng Pangulo na isa ang sektor ng transportasyon sa mga pinagtutuunan niya ng pansin nitong mga nakarang linggo. Ayon sa Pangulo, hindi pa dapat simulan ang proyekto hanggat wala pang maayos na rerouting plans at hindi pa handa ang mga lokal na pamahalaan para hindi makabala sa mga motorista at pasahero. Masyadong anyang matagal ang planong 2 taong rehabilitasyon ng EDSA na siguradong magdudulot ng matinding abala sa trapiko. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Oras po naganap ng alas 6:30 na po ng morning. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ito pong urong-sulong na impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte, yung impeachment trial dyan po sa Senado. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon, si dating Bayan Muna Party List Representative, Bayan Muna Chairman at Human Rights at Public Interest Lawyer, walang iba, si Attorney Nery Colmenares. Magandang umaga po, Kong. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez, Kong. Morning, Kong. Hi, good morning. Good morning, Drew. John, good morning po sa lahat ng viewers and listeners ninyo. Alright. Una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon na muli kayong makausap. Kaugnay sa isa na namang mainit pa rin hanggang sa mga oras na ito na issue ng impeachment. Attorney Colmenares, pati ang mga senador nagbabanggaan, mga pawang mga abogado, pawang may mga alam sa batas, nagbabanggaan kaugnay dito sa impeachment na ito. So, bilang isang abogado at dati rin na kongresista o mambabatas, ano po ang reaksyon niyo sa kasalukuyang nangyayari ngayon dito sa kasalukuyang mainit na issue ng impeachment? Go ahead, sir. Yes, well, syempre ang tingin namin bilang lawyers, public interest lawyers, and of course complainant sa impeachment, actually, Drew, hindi siya urong-sulong eh. Urong-urong talaga. Yun lang. Bawi-bawi ba? Hindi laban bawi? Walang bigay eh. Bawi lang. Kaya violation ng Constitution yun. Pag nagdidebatehan pa yung fourth wheel, sige na, magdebate na lang kayo dyan sa fourth wheel. Pero it does not mean 6 months or half a year. Hindi yan ibig sabihin 4 na buwan. Pag magdebate ka man, kahit paano, 1 buwan siguro. O, sige. Pero yung mag 2 months, 3 months, 4 months na kahit ano pang debate nyo ng fourth wheel dyan, hindi yan na yan fourth wheel. Ibig sabihin, simple ang utos ng Constitution sa Senado. Pag may na-transmit na articles of impeachment, mag-convene kayo na as an impeachment court. Yun lang. Convene lang muna. Yun lang naman ang gawin nyo. Tapos may ipapasa kaming legislative kung anong bill dyan. Ay, i-convene nyo na muna. I-convene nyo na muna, di ba? At kung gusto nyo, may importante talaga yung bill na yon kasi yun ang pinakahuling rason nila na marami daw silang importanteng bill. Although sa karanasan ko bilang mambabatas, pag ganitong session na yung tapos na eleksyon, halos wala ka ng bill halos na mapasa dyan. Siguro may 2, 3 kung kakayanin mo, pero hindi mo na mapasa yan kasi halos wala ng quorum yan sa totoo lang. Right. Kasi yung mga natalo na hindi na yan. Tama rin na yan. Tama rin na magpunta yan. Malamang. Di ba? Parang lalo ni mga taga-province. Termino nila kumbaga natalo na sila ng election So, anyway, sige na. Pero kung gusto nyo, o di mag-impeachment court kayo sa umaga or mag-legislative function kayo sa umaga, impeachment kayo sa hapon. Katulad na ginawa kay Corona. Di ba kay Corona naman, tuloy lang naman yung kanilang sesyon sa Senado. Kung gusto nila, di sa umaga siguro. Tapos hapon, di impeachment. Wala akong nakitang conflict dun . Tapos, in fact kay ERAP hanggang gabi.
nung impeachment ni Erap. Nasa sipag at tiyaga lang yan ng mga senador eh. Huwag nilang sabihin na hindi na namin kayang magdagdag ng iba pang trabaho kasi legislative kami ngayon. Konas nga kayo ng konas eh. Sinasabi ko na nga dati na hindi na dami daw trabaho sa legislative tapos gusto niyo pa mag-con-as, amendahan ng konstitusyon. So nasa ano yan, pag gusto may paraan yan. Kaya lang pag-ayaw talagang may dahilan. Mukhang binaback to you kayo ng ng mismong Senate President. Mukhang ang sisi nasa kamera dahil matagal daw tinulugan o inupuan. Di ba? Ilang buwan din daw bago ipinasa sa Senado. React on this. Tuturuan. Opo. Kung ano man ang away ng Senado at House, kami ay complainant, publiko kami, taxpayers kami. Wala kaming kinalaman dyan. Kasi nag-file kami para lang malaman saan napunta yung taxes na binabayad namin. Binigyan niya siya ng kalahating bilyon, hindi niya ma-explain. Wala ba siyang tungkulin na i-explain man lang sa taxpayer saan ko dinala yung pera nyo? Yan ang problema sa Vice President eh. Ngayon, pinupush namin ng House, pinupush namin ng Senate na bilisan nyo, gawin nyo. Tapos ang gawing dahilan, parang, si House kasi. Look at us, the public, Senate. Huwag yung kung ano man yung problema yung dalawa dyan, nandyan na sa inyo. Tapos, can you convene an impeachment court? Kahit na February 5, tinransmit ng House ang yes you can. Wala namang ganyang Ang problema pa namin ngayon, ng mga complainants at mga ordinary people na taxpayers, dinelay nila ang kaso sa Senado. Tapos ang na-violate nila na rights o karapatan kay Sara Duterte. Sabi namin, hindi ba rights namin na complainant ang na-violate yun? Kasi nagsampa na kami. Tapos hindi nyo dinidinig. You've done your part, ika nga. Correct. Yung akusado pa ngayon ang na-violate nyo na rights, hindi nyo pa nga nabigyan ng kopya si Sara Duterte ng complaint. So paano siya na-perwisyo? Hindi nyo siya pina-attend ng session o hearing o trial o binigyan nyo siya ng kopya ng impeachment complaint. Kung baga sa preliminary investigation sa atin, hindi mo pa nga napadalhan ng kopya ng complaint ang akusado, i-dismiss mo na ang complaint ni John Ibanez. Siyempre magre-react si John, sabi ni John, nag-file ako ng complaint sa'yo noong Pebrero. Tapos nung Hunyo, hindi mo pa in-actionan yung complaint mo, saka mo sasabihin, dismiss ko na to John kasi na-violate kong rights ng akusado. Siyempre sabihin ni John, ako yung na-violate mo doon, piskal ha? Ako yung karapatan ko, hindi karapatan ng akusado, baka nga, di ba? So, anyway, sabi ko nga pag unconstitutional and of course, yung constitutional issue dyan sa dismissal, they have no power to dismiss an impeachment complaint because only an impeachment court can decide to acquit or convict an impeachable official. Actually, yun nga ang binabanggit ng ibang mga nag-iintay na ituloy yung impeachment Hindi naman yung hindi yung kung ano yung magiging resulta Ang iniintay nila, matuloy lang. Masimulan na. Malaman talaga kung walang kung walang karampatang ebidensyang matibay, i-dismiss. Ngayon, i-acquit. Ngayon, kung talagang matibay ang ebidensya, parusahan. Yun naman po ang iniintay. Ito pa isang kontrobersyal, kung may segue ko lang. Yes. Marami rin nagtatalo, pwede bang itawid sa 28th Congress yan? Yan pa. Yes. Ako una muna can they do it now? In fact, sabi ko na sa Senado last week pa, sabi ko, you send the summons na kay Sara Duterte. Kahit na, actually, they could have sent it 1 month ago Tapos, pag na-send yun na last week o 1 month ago, on June 16, simulan nyo ang trial. June 16, next week pa yon. So, simulan yung trial, yan marathon, umaga, hapon, kung gusto niya, pati gabi. Kapag kaya nilang tapusin up to June 30, isang kaso lang. Kaya na yun.
Yung 125 million na hindi ma-explain kung saan ginastos sa 11 days, yun na yun. Plunder natin is 50 billion nga lang. 50 million, sorry. 125 million. Yun na lang. Kasi yan kompleto ng ebidensya doon. Madali na lang ipresenta yun ng prosecution. Wala pang 3 araw, tapos na ang pag-present ng prosecution. Authenticated. Isa lang po talaga kailangan na conviction, ano? Isang kaso lang, ano? Pwede na? Yes, in the Corona case, public prosecutor ako doon when we convicted on the first charge. O di, sabi ng Senate, o di, tapos na. We don't need to tackle the other charges. Kasi convicted na. Ano pa bang madagdag nung ano yun, yung additional charges. So yun lang. Ngayon, tapusin nyo yung kaya yan kung gustuhin nila. Wala na silang session sa Senado eh. Umaga, hapon, gabi, kaya nilang gawin yan. Speedy trial rules, pwedeng tapusin yan in a few hearings eh. So kaya nila yan. One case, open and shut case na yung 125 million na yun eh. Kahit na yung 612 million na confidential funds niya eh. So yun lang. Ngayon, pag June 30, hindi pa nila natapos talaga, tsaka lang natin pag-usapan yung yung tatawid ba o hindi. Although sa tingin ko, pwedeng tumawid. Wala namang sinabi na yung sinasite ng motion to dismiss ni Senator Bato is citing the rules of the Senate of legislative body. Bodies pala. So, for example, nag-cite siya doon ng rule nila na kung ano man yung hindi natapos na bill sa Congress na to, hindi naman pwedeng hindi na-approve sa second reading o third reading yung bill mo. But the next Congress, file mo ulit for first reading. Pero ang impeachment, wala yan doon sa rules ng Senate, sa legislative rules ng Senate. Nandito yan sa rules on impeachment. Iba yun. At ang nakalagay sa Senate rules on impeachment, once an impeachment court is convened and trial ensues, it should continue from day to day. Nakalagay sa Senate rules until judgment is rendered. Ba nila nababasa yan, Kong? Dapat naman nababasa. Nababasa nila dapat. Nasa section 3 lang na yan ng hindi naman ako senador. Nababasa ko. Dapat kung ikaw nga, congressman, nababasa mo, sila pa kayang senador, dapat alam nila yan. Yeah, nasa section 3 nila yan. Judgment, it shall continue until judgment is rendered. Walang sinabing until the end, sine die. Di ba? Wala namang sinabing until the end of Congress. Until judgment. So, tapusin yan. So, whether ngayon yan or the next, tapusin nyo. Basta. Kasi itong mga impeachable officials, Drew, John, Diyos yan sila. Sa ating bansa, Diyos yan sila. Kasi unlike ordinary government employees na pwedeng kasuhan araw-araw o kahit anong oras, pwedeng tanggalin sa pwesto. Kaya nga mayor ka, congressman ka, o governor ka, pwede kang kasuhan anytime eh. Ba't nga mas mabigat Tanggal ka sa pwesto mo. Diba? Itong mga impeachable officials, hindi yan matanggal sa pwesto unless convicted on impeachment. Kaya namimihasa yung mga yan eh. Na magnakaw, pwede pala ako magnakaw. Hirap naman silang tanggalin ako sa pwesto ko. Diba? So, ang dapat ang leksyon dyan, kahit impeachable official ka, at least yung sinabi nyo kanina na trial man lang. Papapanagutin ka lang naman. Sagutin mo, explain mo, yun man lang sana. Hindi pwedeng meron kang milyon-milyon na kinuha tapos pag tinanong ka, saan mo ginastos? Sabihin mo, secret. Confidential nga, ikaw naman, attorney. Ikaw naman, simple lang naman isasagot, confidential nga eh. Yung isang, nabasa ko yung confidential, hindi totoo yan kasi ang Constitution, pag public funds, dapat you must be held to account. Revised Penal Code. Any public official na binigyan ka ng public funds, pag hindi mo siya ma-account, malversation. Diba? Higit na rin naman ang COA yan, di po ba? Na kailangan talaga, kung confidential sa taong bayan, dapat lahat may listahan ka talaga. Kahit may mga alias-alias ka, dapat meron talaga original kang listahan ng mga tunay ng pangalan. Pero hindi yung theory na yun, na pag confidential, hindi mo kailangan patunayan kung paano mo ginastos, hindi totoo yan. Otherwise, goodbye sa bilyon-bilyong pera kasi gagawin nila. Kukuha silang confidential fund, ibigay sa kamag-anak nila, ibigay abroad, ibili kotse, di tapos na tayo, di ba? Nakalagay yan sa DBM, COA,
joint circular na kahit confidential fund, first you present your plan. Anong plano mo? Paano ka mag-surveillance? Paano mo gastusin? And second, after the spending, you submit proof of payment. May resibo. Ngayon lang, yung mga resibo na yan, ilagay mo sa sealed envelope and it can only be opened by the COA chairman. So, hindi siya ibig sabihin hindi pwedeng i-audit. Hindi siyang i-audit. At dapat sabihin mo kung kanino mo ginastos. Except hindi yan mabuksan ng kung sino-sino lang, yung chairman lang ng COA ang makabukas niyan. Ayun. Pag nakita ng chairman ng COA na may nakaw dito, pwede ka na niya ngayong paimbestigahan at kasuhan. Na buksan na yan. O buksan mo yan, sabihin niya sa anti-fraud unit niya na i-audit nyo na nga yan. Kasi may problema dyan. Kong, hugutin ko lang po sa message po ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw niya ng impeachment. Hindi ho kaya yun ang pinaghuhugutan ni Senate President Jesus Escudero? Well, dapat hindi. In the first place, si Bongbong Marcos ay hindi complainant dito. Kaya wala siyang kinalaman, wala siyang pakialam dito sa impeachment case na to. Pangalawa, hindi naman dapat mautusan ang Senado ng isang presidente na kung iniisip ni President Marcos na yung chances niya sa 2028 ay lalaki, pag medyo mag-reconcile siya ngayon, diyan siya nagkamali. Kasi pag hindi niya, ang sigurado yan sa 2028, kahit ano pa mga reconciliation yan, bibirahin talaga siya ng mga Duterte. Kahit siguro makipag-peace ngayon yan sa kanila. Pero vengeance yan talagang, at ang sama ng epekto sa Pilipinas, pag nakabalik yung mga yon kasi 6 na taon yan na benggansa. Na bira dito, bira doon. Attorney, tayo naman mag-suffer dyan, negosyo at everybody will suffer. Ago ka namin pakawalan, Attorney Colmenares, isa na lang po hirit ko, kung okay lang sa'yo. Ano pong mensahe mo kay Senate President Jesus Escudero? Well, Mr. Senate President, the Constitution is clear. So there is no need to really debate on the meaning of the terms because what the Constitution says is you hold trial. But let's even get out of the Constitution. It's just an issue of accountability. Hindi ba kay pro-Marcos o pro-Duterte o pro-Leni pa, gusto lang naman nila malaman saan mo dinala yun. Pag na-explain mo yun, Vice President, okay na yun. Pag hindi mo ma-explain, dapat lang managot ka. Yun lang naman So yung mensahe sa Senado, not just the Senate President, kasi I was expecting the other senators to speak up noon, mabuti-buti nga, nagsasalita na ngayon. Parang hirap dun sa kanila if they have the supposed to be the majority. Yun lang naman ang mensahe sa kanila. And the Senate President, this is just about the demand of the people, not the House of Representatives, the demand of the people to account the public funds that they entrusted to our government officials. So I really hope that this impeachment trial will continue because what is under trial here is not just Sara Duterte. What is under trial here is the justice system in the Philippines and the position of the Marcos administration with regards corruption. Right. At Attorney Nery, hindi po itong mukhang maraming beses ka pa namin aabalahin sa mga susunod na pagkakataon. Lalo pag nagsimula na. Alright. Maraming salamat, Attorney Nery. Good morning. Ingat po. God bless. Salamat po, Maraming salamat po. Maraming salamat. Good morning po. Po mga kabalitaktakan, si Bayan Muna Chairman, Human Rights at Public Interest Lawyer, Nery Colmenares po naman. Pasada Balita! Congressman Wenner Contehino, oras muna sa hudyat. 11 minuto na lamang, 7 a.m. na. So, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Kaligtasan ng mga bilanggo at mga empleyado ng Bucor pinatitiyak kaugnay sa mga nakaambang bagyo at pagbaha. Tayo mula kay Patrol 24, June Samson. Inatasahan at inalerto ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. ang lahat ng mga opisyal na mga piitan ng Bucor sa buong bansa
na maghanda ngayong panahon ng tag-ulan. Mahigpit ang bilin nito na magpatupad ng masusing pag-iingat at inspeksyon sa lahat ng pasilidad sa kanilang nasasakupan. Kabilang sa nais ni Katapang na masuri at agad na maipa-repair kung kinakailangan ay ang mga bubong, paglilinis sa mga gutters at drainage systems, pagputol sa mga puno at tiyaking laging nakahanda ang mga emergency power supplies. Layunin anya nito na mabawasan o malimitahan ang panganib na posibleng idulot ng malalakas na ulan o ng bagyo para matiyak ang kapakanan at kaligtasan ng mga bilanggo at mga empleyado. Patrol 24, June Samson, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, eto na. Tayo po ay mag-altanghap, almusal, tanghalian, hapunan, kahit po midnight snack. Sa amin yung na merienda, walang iba ang maghahatid po niyan. Mula po sa ating pong palengke queen, ang ina nyo, ina nating lahat sa palengke, Aling Beth Samson. Aling Beth? Ina ko! Good morning. Ina nyo rin. Wow. Nabigla ako rin. Buti na lang, yun lang nasabi ko. Baha ba? Medyo. Maputik o baha? Yan. Ay, paglabas ko mamaya, may tubig-tubig pa sigurado. Maulan. Masarap kumain. Naku, napakalamig. Siyempre, may sinangag ako. Beth, pagka ganyang mabaha sa lugar nyo, iwas ka sa kanal. Pero pagka kanal kasi, baka magka 80,000 ka. Binabala ko ng Malay mo lang naman. Malay mo lang naman. Kakasya ako doon. Kakasya ako doon. Kahit kalahati lang. Kahit barado. Pasintabi, ha? Susungin ko yan. Ababayan mo yun, di ba? Nako, John, tsaka Drew, sarap kumain kasi umuulan, di ba? Po. Nagsangag ako. Talagang dinagdagan ko sinain kagabi para may sinangag ako. Ayos. Nakabili ako ng tuyo, lagang 35. Maliliit lang siya, pero may kaliskis. Siyempre, pag may tuyo, back to itlog ulit. 3 itlog, scramble, 18. Mura itlog, eh. Ituyo at saka itlog, tsaka sinangag. Meron kaming natirang paksiw na bangus kagabi. Kaya may sinangag din, may tuyo, may itlog, at saka paksiw na bangus. Sa tanghalian naman, siyempre, bigas 40. Malamang yung 43 pesos na imported rice mula 45, abangan natin yan. Tapos yung sinangag ko, may bawang yan, siyempre. Sa tanghalian, magsisigang ako sa biso. Nabanggit kanina maya-maya, pero iba pa rin maya-mayang binabanggit ni John. Ito ay maya-mayang ulo ng maya-maya, halagang 100 piso. Malaman yan. May miso ako at saka mustasa sa halagang 15 pesos. Ang sibuyas, kamatis ko at saka siling berde, 20 lang yan. Ang mantika ko, 30 pesos. At ang aking sampalok na bunga ay 30 pesos. So yung almusal ko, 53. Ang tanghalian, 235. Eto naman, abangan yung aking hapunan. Ako ay mag-aadobong pusit ako, yung kalawang. Ay, sarap! O pag yan tinanggal mo sa ulo, lalabas yung tinta. Ayan na, pusit ano yan? Pusit ano? Kalawang. Kalawang, napakasarap niya. Napakasarap yung pusit kalawang na yan. Ayoko ng pusit na malalaki, ako'y takot dyan eh. Yung kalahating pusit ko 140 pesos lang dyan sa Drew. Siyempre, mag-aadobo ka, may bawang, suka at saka toyo, 20 pesos lang yan. So sumatotol, yung 160 pesos ko, may hapunan ako, may tanghalian akong 235, may almusal ako 53. Magkano lahat? 448 lang yan. Wow. Ayos. May tatabi ka pa sa alkansya. May alkansya pa 2 piso. Sumarap ang kain namin dahil may tirang paksiw kagabi na bangos ang dami kong sinangag na may bawang. Diyos ko, talaga naman sarap kumain. Yan lang po, Aling Beth. Bakit napakawalan? Tupo ba na pagka ang nagluluto ng adobo mga misis? Adobong pusit. Kahit anong adobo. Kahit anong adobo. Nakakatipid daw? Dami toyo. Wala akong toyo. Ikaw po nagsabi niyan, hindi ako ha. Hindi, kasi pag mag-adobo ko, talagang nilalagyan ko ng toyo. Pero toyo galing sa bote, hindi galing sa ulo ko. Akala ko kasi may asim pa. May asim ako! Ano kayo? Sige na po, lunes na lunes, may flag ceremony. Meron. Ayan, para sa altanghap sa Pinoy, sa Pasada Balita. Ano ka ba? Pasada Balita yan, ni John at saka ni Drew.
Metro Patrol, Beth Thompson ng DWIC, nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama. Siyempre, nagbabudget at nagluluto tayo ng tama. Pasada Balita. Samantala, habol lamang natin to ha. Pangulong Marcos, kumpiyansang tatagal ang 20 pesos o 20 pesos rice program. Tayo nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perez. Pinawi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdududa ng publiko sa kakayahan ng pamahalaan na panatilihin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Sinabi ng Pangulo na kumpiyansa siyang mapapanatili ang 20 rice program basta't magtutulungan ng lahat. Titiyakin din niya ng Pangulo na hindi mauubusan ng ibebentang murang bigas ang gobyerno na malaking tulong sa mga Pilipino. Patrol 13, Gilbert Perez para sa impilang may totolas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, mahigit 50% o mahigit 14 na milyong pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap. Batay sa datos ng SWS, 8% ang nagsabing sila ay nasa borderline na estado ng kahirapan, habang 42% ang nagsabing hindi sila mahirap. Sa nabanggit na datos, aabot sa 14.1 million families na itinuring ang kanilang sarili bilang mahirap. 2.2 million ang naitala bilang bagong mahirap, 2.3 million ang itinuturing na parati silang naghihirap at 9.5 million naman ang itinuturing na matagal nang mahirap. May pinakamataas na porsyento na naitala sa Visayas sa may 67%, habang may pinakamababa sa Metro Manila na 33%. Isinagawa ang survey nitong Abril 23 hanggang 28 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 Pilipino sa buong bansa. Pasada Balita. Samantala, antabayan niyo po a thought to ponder and live mula sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgar A. Cabangon. Ayon sa Pasada Balita ngayong araw ng Monday, June 9, 2025. Pasada Balita. Bilang ng mga universidad na umapilang simula na ang impeachment trial ni VP Sara, patuloy na nadaragdagan. Pasada Balita. Preparasyon para sa pagbabalik eskwela ng tinatayang 26 na milyong mag-aaral pusa na. Pasada Balita. 2 pisong bawas sa MSRP ng imported na bigas, target simulan sa susunod na buwan. Pasada Balita. Bilang ng pamilyang Pilipino na itinuturing ang sarili bilang mahirap, umakyat na sa 14 na milyon batay sa SWS survey. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, credit rating ng Pilipinas nananatiling stable ayon mismo sa Japan Credit Rating Agency. Pasada Balita. Sa ibayong dagat, 2 border checkpoints sa Thailand isinara bunsod ng tumitinding kaguluhan sa Cambodia. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Barangay Ginebra nagpasiklab sa quarterfinals ng PBA Philippine Cup. TNT, inilampaso. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, sustansyang hatid ng pagkain ng saging ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, OPM icon Kichi Nadal balik bansa na para sa kanyang first ever major solo concert. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Pagpapatuloy ng ating balitaan, makinig po tayong maigi ha, mga kabalitaan, kabalitaktakan. Umamin na gumamit ng ipinagbabawal o illegal na droga ang babaeng tinaguriang Canal Lady si alias Rosemary na naging viral matapos makuna ng video habang sinasabing lumalabas mula sa isang imbornal o kanal sa Makati City. A vlog na Pinoy Pawn Stars ng kilalang content creator na si Boss Toyo. Ibinunyag mismo ni alias Rosemary na may bisyo siya ngunit hindi naman ito ginagawa araw-araw. Sinangla niya ang isang cutter blade na ginagamit niya sa pamumulot ng karton at bote na nahulog noon sa imburnal na nagbunsod sa pagiging viral niya sa social media.
Anya, hindi pa siya gumagamit ng ilegal na droga nung may maayos pa siyang hanap buhay. Makailan lamang, tumanggap siya ng tumataginting na 80,000 pisong ayuda mula sa DSWD matapos mag-viral. Patuloy siyang binabantayan ngayon ng lokal na pamahalaan at mismong ng DSWD para sa agarang suporta at rehabilitasyon. Pasada Balita! Kinumpirma na nga ng Department of Social Welfare and Development na ang pag-amin ng babaeng si Rose, na kilala bilang Kanal o Imbornal Girl. Lady pala. Oh. Grabe naman siya. Kinumpirma na nga po ang paminsan-minsan, parang kanta lang na paggamit niya ng illegal na droga sa panayam ng kanilang social workers. Ayon kay Marilyn Moral, Direktor ng Pag-abot Program ng DSWD, bahagi ito ng impormasyon na ibinahagi ni Rose sa klaw ng Client Social Worker Confidentiality. Confidential pala yun. Bago pa man maisapubliko ang sinasabing paminsan-minsang bisyo ni Rose. Layunin umano nilang matulungan si Rose at ang kanyang partner na muling makapamuhay ng maayos at maging produktibong miyembro ng lipunan at makapagbagong buhay. Patuloy naman ang suporta ng kagawaran upang muling maibalik ang dignidad at tiwala sa sarili ni Rose matapos ang kanyang pinagdaanan sa buhay. Pasada Balita! Try kaya natin. Sa Imbornal? Hindi. Di ako kasya. Di bali na, sir. Hindi tayo kasya Wag dun. Wag na tayong sumama pa sa kontrobersiya. Oo nga. Mag-work na lang tayo, pre. Maglinis na lang tayo ng Imbornal. Oo, para maiwasan ang mga pagbaha. Tama naman yan. And speaking of pagbaha, Binaha ang ilang lugar sa Metro Manila at ilang lalawigan sa bansa matapos ang mga pag-ulan na dala ng southwest monsoon o habagat at low pressure area. Kabilang sa mga binaha ang Zamboanga City kung saan sa pilitang inilikas ang mga pamilya dahil umabot na sa halos hanggang lagpas tao ang baha. Kasulukuyan namang nasa 27 pamilya na ang nailikas sa Kabatangan Barangay Hall, habang 25 iba pa ang nasa Ayala Gymnasium. Samantala, naitala rin ang mga pagbaha sa San Jose del Monte, Bulacan at sa Rojas Boulevard. Pasada Balita! Kita sa may 500 pamilya o katumbas ng nasa 2,000 individual ang apektado ng pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan sa 2 rehiyon sa bansa. Batay sa datos ng DSWD, aabot sa 359 na pamilya o nasa 1,300 individual ang nananatili sa 8 evacuation centers. Yan po ay sa Region 3 at sa Region 9, Central Luzon at Zamboanga Peninsula. Habang 206 o 825 individual ang pansamantalang naninirahan sa kanilang mga kaanak at kaibigan. Yan po ay mga pawang mga residente mula sa 13 barangay sa Central Luzon at Zamboanga Peninsula. Tiniyak naman ng DSWD na may nakalaang tulong para sa mga apektadong komunidad. Pasada Balita! Samantala, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ito siguro lang po ito NIA. Inatasan mismo ni Pangulong Marcos na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang mga pangunahing kanal sa buong bansa. Alamin natin ang detalye sa nagbabalik Patrol 13 Gilbert Perdes. Mariing inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Irrigation Administration o NIA na siguruhing nasa maayos na kondisyon ang lahat ng pangunahing kanal at irigasyon sa buong bansa. Ang kautusan ay parte ng target ng pamahalaan na patasin ang ani sa agrikultura, bawasan ang post-harvest losses at tiyaking sapat at abot kaya ang supply ng pagkain sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang papel ng mga irigasyon sa pagpapalakas ng mga magsasaka at pagtiyak sa food
food security ng bansa. Matutulungan anya nito ang mga magsasaka na mapabuti ang kanilang ani at mapaunlad ang mga kanayunan. Sa ilalim ng direktiba ng Pangulo, panatilihing maayos daw dapat ang irigasyon sa bansa at inilunsad din ng NIA ang refleeting program upang gawing moderno ang kanilang logistics at field operations. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Oras na 11 sandali makalipas po ang ikapito ng umaga. Pag-usapan pa rin po natin ang issue pa rin po ng impeachment na magsisimula po sa Hunyo 11. Magsisimula ba talaga? Magsisimula yung ano, magko-convene. Magko-convene nga ba? Yun ang tanong. Yun natin. Nakaamba. Nagbabadya. Diba? Sige. Na hinihintay. Kung matutuloy. Sige. Ito, papasukin po natin para po hingan po ng kanila pong reaksyon ng kaugnay po dito sa mainit pong issue ang din po ng Lyceum of the Philippines College of Law si Attorney Soledad Mauis. Dean, magandang umaga po. Welcome po sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Good morning, Dean. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo pong pag-imbita. Good morning. Po, long time no hear, Dean Mauis. Opo. Mukhang tahimik ang ating bayan siguro ng mga ilang buwan. Ha? Yun po ba hindi na tahimik? Anyway, bago pa kung saan mapunta ang ating usapan, tutok po muna tayo with your indulgence, Dean Mauis, dito po sa mainit, napakainit, lalong umiinit at lalong nakalilitong impeachment proceedings na ito. Opo. Sa inyo pong tindig, Dean Mauis, ano po ba talaga, ate? Ang dapat mangyari? What happened, Bella? Ano po talaga dapat mangyari? Ang kailangan pong mangyari ay dapat to i-discharge po o gawin ng Senado ang kanyang constitutional duty po. Naihain na ho sa kanila yung articles of impeachment. Dapat to mag-convene na ho sila as an impeachment court. Yun ho, unang-una dapat nila hong gawin at yun po ay nasa saligang batas. Kaya hindi ho nila pwedeng hindi yan gawin. Yan ho yung burning issue of the day. Matutuloy ba o hindi ho ba matutuloy? Dapat hong ituloy. Dahil yan to yung mandato po yan ng Constitution po. Dean, ko lang po lumayo. Sa ayaw at sa gusto ni Senate President Escudero at ng ilang senador, dapat ituloy. Dapat po ituloy kasi po nakalagay po yan to proceed forthwith. Siya na mismo naman po ang nagsabi, di ba po, na kailangan ho magkaroon, na ituloy ho yung proseso. Naihain na ho naibigay na ho sa kanila yung articles of impeachment. Kailangan ho nilang mag-convene at mag-constitute bilang isang impeachment court. Yan po ay kanila hong baho, yan ho kanilang mandato ayon sa ating saligang batas. Po. Din, kung hindi ho nila itutuloy, ano ho ang magiging konsekwensya nito pong magiging aksyon ng mga senador? Opo, personally sir, pag hindi ho nila ginawa ho yan, nilabag ho nila yung nakalagay po sa saligang batas. Marami ho pwede hong mangyari. May maghahain ho ba ng kaso? Meron ho bang... to be honest, sir, this is the first time it happened na parang, bakit ang tagal na hong naibigay nung Pebrero pa? Bakit ang tagal-tagal ho hindi nagsabing mag-eleksyon? Okay, nag-reconvene na ngayon, nag-resume na. Bakit pa rin hindi ginawang constitutional body ang impeachment court, ang Senado? So talaga hong, kumbaga sa aspetong legal, marami hong consequences na ang kasagutan, ultimately, palagay ko ang kasagutan na yun, ang kataas-taasang hukuman naman ho ang papatok. But right now, may panahon pa naman po Meron pang 9th, may 10. Okay? Pwede pang gawin. Okay? Pwede pang gawin. Ang tanong, bakit ayaw po? Alright. Ayaw nyo po bang sagutin, Dean Mauis? Well, I mean,
kaya naman ho nating sagutin. Opo. Ako ay isang spekulasyon, no? Bakit ay gawin? Ito ho ba ay dahil may mga political considerations involved? Because at the end of the day naman talagang politika ho yung pinag-uusapan. But isatabi ho natin ho yan. Ano ho ba ang kanilang role ho ayon sa saligang batas? Kasi it does not require politics anymore. Sinabi naman ho na kailangan nilang gampanin itong tungkulin na ito. You know, it's not a question of whether she will be convicted or not. Hindi ho yun ang issue ngayon. Ang issue lang ho talaga, kailangan gawin ho ba ng Senado ang kanila ho bang constitutional duty? That is the burning issue of the day. With your indulgence din, Mawis, binabanggit nga po nung ilang mga eksperto at ilang mga netizen na wag i-focus kay VP Sara itong impeachment na ito. Hindi po. Dahil pati senator judges at saka prosecution panel ng Kamara talagang huhusgahan ng sambayanan nito pag natuloy itong prosesong ito. Tama po, Din? Tama po. It is not the guilt or the whether she's entitled to an acquittal or not. Kasi yan ho ang pag-uusapan. Wag ho nating i-prejudge. Hayaan nyo maghain yung prosecution ng ebidensya. Hayaan din po natin si VP Sara na maghain ho ng kanyang depensa. Hindi ho ito question ng whether she's guilty or not. It's just a question. Kailan ba ho sisimulan yung paglilitis? Kasing mandato nga po ito ng saligang batas. Alright. Tapos kung sinasabi nyo ang burning issue, pwede po ba para sa inyo, sa pagkakaalam ninyo na tumawid from 19th to 20th Congress itong proseso na ito, Din Mawis? Okay. Yan ho talaga yung pinaka-legal issue ho, no? Naririnig ho natin yung sinasabing tumawid o hitatawid ba to. Hindi makatatawid kung hindi uumpisahan. Ang tanong ho, kasi pag hindi ho nila ginawa, obviously, hindi tatawid kasi hindi na umpisahan. Kaya nyo ho umpisahan, tapos yung issue, tatawid ba to o hindi, dun ho natin malalaman. Magiging maraming legal issues, but hanggang hindi ho nila ginagawa ho yan, paano ho tatawid? Para kung kotse, paano nyo paandarin ang kotse at makatawid sa isang bridge kung hindi naman aandar? Kailangan paandarin muna. So, kung yun pong halimbawang sinasabi ninyong example, Din Mawis, kung nandun yung driver, andun yung sasakyan, asan ang susi? Walang susi. Opo. Baka wala pang gasolina. Yung pa isa. Mas malalim yun din, ha? Mas malalim yun. Kasi pag may gasolina kang kailangan, may pera dyan. Yun. Kailangan ng pera. It's just really a baka hinihintay muna yung price adjustment. Tumaas. Wag naman. Sana man lahat ho nandiyan na meron na hong gasolina, may driver na may sasakyan. Paandarin lang ho, okay na. Tapos tignan natin kung anong mangyayari. That's a legal issue that should be resolved eventually. But at the end of the day, let's start first the ball rolling, so to speak. Pero habol ko lang ulit, baka lang mawala sa malikot kong isipan, Din Mawis. I hope you maunawaan ninyo. Di naman po pala kahit walang susi, basta nandun yung sasakyan at yung driver, may tutulak sa likod. Opo, totoo. Mukhang wala yata tumutulak Marami hong nagsasabing magtulak lahat nakatayo. Kailangan lang may magsimula. Kailangan ang thinking ko lang sir, lahat ho sila nahandyan buo pa naman sila di hayaan nyo ho ang liderato ng Senado ang magsimula. Kaya nga ho tayo may tinatawag na leader Siya ho ang magsimula. Yun lang naman ho, sa ngayon ho, yun lang naman ho ang usaping importante. Kailangan ho lang talagang pasimulain. Ngayon, kung hindi matapos tapos papasok na yung 20th Congress, di let it be an issue. That will be an issue that will be resolved later. Wag ho nating pangunahan ni hindi pa ho natin nasisimulan. Actually, yung pang isang doon yung meron ding mga kaalyado ang nagsasabi na ng kanilang parang prejudgment po ba? Tama po ba yung term? Opo. You know, I don't want to think that of course, sinasabi ng marami, it's a numbers game. Meron bang number ba yan?
bottom line is the impeachment. We the Filipino people are entitled also to hear the evidence. Why can't it be given to us? I mean, pwede ba natin naparatangan na yung tao? Hindi ba sabi nga ni VP Sara ho noon, gusto ho na niyang simulan na agad because she wants, if I might, bloodbath. Di ba siya na mismo nagsasabi? Let's get it on! Yeah, she herself, she wants to defend. Give it to her. Kasi naparatangan na siya. Bigyan naman natin siya din ng pagkakataon na dumipensa, di ba po? And I don't understand why all of a sudden, para bang ang bilis, tapos bilang preno. Kasi hindi natin alam, ba't po may preno? Kaya ho talaga, parang nagiging malalim na palaisipan. Yes, naging palalim na palaisipan na kung tutusin, ang ano lang naman ho dito, please convene. Yun lang naman ang pakiusap ng mga maraming sektore. Convene, do your duty, and then let's see what's gonna happen later. Din, nag-ano lang sa, malikot ko ring isip, no? Magiging iba kaya ang sitwasyon kung iba ang liderato ng Senado dyan sa impeachment trial? Well, you know what, with all due respect, I think it's going to be very speculative. But of course, it will depend kung sino ang papalit. Kasi hindi rin ho natin alam kung sinong papalit. Ito bang papalit sa liderato, mabilis magpatakbo, o may preno din. Depende ho Makakambyo pa. Ang matunog po, uncle nating lahat ang gustong pumalit. Uncle nating lahat, Senator Tito. Baka ho kasi mabulaga ho tayo. Ang kung mababasa lang ho natin yung mga sinabi ho niya sa pahayagan, mukhang gusto niya i-convene agad Yun ang basa ko sa kanya as opposed dito po sa nakaupo, no? Doon sa mga kanya mga pahayag, alam ho niya yung dapat gawin Kaya gusto lang niya simulan. Right. Nabanggit niya nabanggit niyo rin lang kanina na gigil na si VP Sarang simulan. At handa na yung sinasabi niyang defense team niya. Gigil na rin tong prosecution panel na ipakita yung ebidensya. Ang problema, yung mamamagitan yata ang natutulog pa. Referee yata natutulog pa, ma'am. They may have their own legal reasons, but I just hope, kasi nakita ho natin marami na hong lumabas na mga call to convene, no? Yun lang naman ho. Sana masagot. O sana man lang, bigyan talaga ng definite answer, no? Iko-convene mo, bakit hindi mo iko-convene? Kung hindi iko-convene, bakit hindi iko-convene? Kasi parang neither here nor there kasi sabi, sige, June 2, tapos hindi, sige, sa June 9. Why the delay? I mean, kaya nagiging malikot ang isipan ng mga tao. Because, why? Why the delay? Patagal, sasabihin na we have to priority certain. Tama din ho yan. Pero hindi ho ba priority din to? Lalo na na-submit na ho yung articles of impeachment At saka, karapatan din ho na bawat panig na ipakita yung sinasabi nilang ebidensya nila. In Mawis, tama po bang mabanggit na it's really time for SP Escudero na maging direct to the point sa stand niya, hindi niya yung quote-unquote maging paligoy-ligoy pa or paikot-ikot? Yes, sir. Para ang mga tao, alam ho yung saan tayo patungo. Para ho tayong, kumbaga, kailangan ho natin ng direction. Hinihintay ho natin ang ways, di ba? Kailangan may ways para alam natin kung saan tayo pupunta. Yatang ways na ginagamit ng leader, parang yung ways ng iba na paiikutin ka para ilayo ka sa traffic. Pero mas madali ka makakarating. Kaya lang, mas malayo, mas magastos. Yun lang ho talaga I mean, sana itong, napaka-basic lang ho ng issue. Magko-convene ba? Hindi ba magko-convene? Hindi ho talaga. Yun ho ang maliwanag na nakikita na nobody's calling that she be convicted. Nobody's calling na, meron nung sinasabi, i-dismiss na ho kaagad yan. I-dismiss na hindi pa sila nagko-constitute as an impeachment body. Yun ho ang ano ko doon. Bigyan na lang sana bigyan lang man lang nila ng katarungan ang bawat side, no, na ipakita ang kanilang ebidensya. Yun po. Attorney Mawi, sa nangyayari po ngayon na syempre sumasalag din si SP Escudero na hindi siya nadidiktahan. Nakikita niyo po ba ang independence pa ng Senado?
Independent pala ho ang Senado. Ganito po ang sagot ko dyan sa independent pa ang Senado. You know, at the end of the day, they are political beings. They sometimes, we know that they toe the line, the political line. At this point in time, I would not like, miski na sabihing ayokong isipin na independent pa, pero hanggang hindi ho tiyak ang pananaw niya tungkol sa usaping to, lalo hong nagkakaroon ng agam-agam mga tao kung siya ba'y independent o hindi. Dumiklara lang ho siya, then we'll see the independent, his personal independence, no? Kasi ho siya ho the Senate is on trial, not because of the Senate per se. Ang tingin ko, kung hindi po siya, kasi nagkataon ho siya ho ang leader po ng Senado. Sana dumiklara ho siya. Dahil yung inaction ho na hindi natin alam kung ito ba'y tutuloy o hindi ba'y tutuloy, nagkakast ho ng doubt sa integrity po ng buong Senado. Sana po magkaroon ng kalinawan po ito. Dumadami yung mga spekulasyon habang tumatagal. Habang Opo, nagkakaroon tuloy ng speculations, whether it's unfounded or not. Nagkakaroon tuloy ng speculation, bakit? In fact, at the end of the day, ang tanong, bakit? Bakit ba ayaw constitute yung ano nangyari? Parang lahat na ng sangkap no nahandyan na, lahat na i-refer na sa ang articles of impeachment sa kanila. Sabi nung kabilang ng prosecution ready, sabi ng defense ready, o ano pang kulang? Itatawag na lang naman yan, no? Oo. Baka nga kulang pa ng gasolina. Kaya gano'n. At saka yung pambili. O palaga, ano siguro ho, it's more of I think may mga political consideration siguro ho yan. I don't think it's money or what. I do not think so, sir. But actually, it's maybe it's political considerations. Or preparation for 2028. 2028 is malapit na. Maybe. All these things. But I don't think it's money. Kasi I don't like to think ganun ho yung issue. The issue really is, gagawin ho ba nila yung mandato nila sa Ligang Batas o hindi? Sana gawin ho nila. Dahil yan po ang nakaso. Malinaw ho At saka nagsalita na po si Justice dating Associate Justice Ascuna na siya rin po ang author, ang nag-draft ng particular provision na yon. Sabi nga niya, must proceed forthwith, which means immediately. Agad-agad. Agad-agad. So parang wala nang ibang interpretasyon pa. No? Kasi napaka-ano naman yung word forthwith. Actually, ginamit niya nga rin daw po yun nung nakaraan nung may nakuhang number 7 sa EDSA bus lane. Ginamit niya yung word na forthwith Kaya imposibleng hindi niya alam. Ba? Oo po. I mean, ano naman ang linaw ho na nakalagay ho as to why. In fact, Pebrero pa yan Nag-Marso, sige, nag-eleksyon na o nag-resume. Bakit hindi ho kagad kinalendaryo ho yan? June 2. Anyway, opo. Mawis, kung saan pa pumapunta yung ating mga ehemplo, pero inuunahan na po namin kayo May mga pagkakataong muli namin kayong aabalahin para makakuha pa ng mga update. Kung magsisimula or magsimula man o hindi, itong prosesong ito, Din. Opo. Sige po, marami pong salamat. Tayo manalangin na sana gawin tama ang dapat gawin, no? Sana sang-ayon lamang naman sa batas ang hinihiling natin. Opo. At pakihanda na rin po yung pro bono services para sa aming dalawa ni Drew. Kung kami po ay may maghahabol sa amin. Wala naman dyan kasi I think like any concerned citizen, wala naman sa akin. Ng mga taxpayer. Alright. Thank you so much po. Sir. Opo. Din, maraming salamat Good morning po. God bless. Ingat po kayo. Ingat po. Bye. Right. Ayan po mga kabalitaktakan, ang mismong Dean ng College of Law ng Lyceum University of the Philippines ba? O Lyceum University of the Philippines. Si Dean Soledad Mawis. Pasada Balita. Dindong Willer Contino. Kala ko Dindo Arroy. Dindong Willer Contino. Oras muna sa udyat. 30 minuto na lamang, 8 a.m. na. Na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa.
Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Oras po na 33 sandali makalipas ang ikapito ng umaga. Sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng ilang pang mga report. Update po sa huling araw po ng pagpa-file ng Statement of Contributions and Expenditures ng mga kandidato nito pong 2025 midterm elections. Tanggapin po natin mula kay Patrol 5 IIU Pangko. 2 araw bago yung itinakdang deadline, muling pinalalahanan ng Commission on Elections o COMELEC yung mga kandidato noong 2025 midterm elections na magsumiti na ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mahigit 40,000 kandidato ang hindi pa nagsusumiti ng kanilang SOSE. Inaasahan ni Garcia na dadagsa yung mga magpa-file mula ngayong araw ng Lunes, June 9 hanggang sa huling araw ng filing sa June 11, Hunyo 11. Sa datos ng COMELEC, nasa mahigit 43,333 na kandidato ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa May 12 national and local elections. Ito yung Patrol number 5. Ayay, Paco para sa implementar ng lakas. DWIZ. Nababalita na tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, mga bagong opisyal ng Philippine Army dapat maging handa sa mga tinatawag na emerging security threat na kinaharap ng bansa. Detalye mula kay Patrol 17. Joker Pelenio. Mainit ang naging pagtanggap ng Philippine Army sa 307 new officers na bahagi ng Officer Candidate Course o OCC nagdilaab Class 62-2025 kasunod ng isinagawang graduation ceremony sa Macabulos Grandstand, Camp O'Donnell, Capas Tarlac. Nagsilbing guest of honor and speaker sa event na ito si Department of National Defense o DND Undersecretary Ireneo Espino. Dito nanawagan si Espino sa mga bagong opisyal na maging handa sa mga modernong hamon na kinakaharap ng bansa. Kabilang aniya sa mga ito ang mga panloob at panlabas na banta, cyber attacks, disinformation at mga kalamidad na may kinalaman sa ating kalupaan, karagatan, himpapawid at cyberspace. Giit nito, sila ang magsisilbing matibay na tagapagtanggol sa hinaharap ng Comprehensive Archipelagic Defense o CADC. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenio. Para sa impilang may kodong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang balita, sa gitna ng mga usapin kaugnay ng hindi pagpirma ni Cebu Representative Juke Frasco sa manifesto ng suporta para kay House Speaker Martin Romualdez, nananatiling malinaw ang paninindigan ng liderato ng Kamara na ang suporta ay kusang loob. Ayon kay House spokesperson Attorney Princess Avante, hindi ipinipilit ang suporta dahil ito ay kusang loob na desisyon ng bawat kinatawan na iginagalang ng liderato ng mababang kapulungan. Sa kasalukuyan, 285 miyembro ng Kamara na ang nagpahayag ng kanilang suporta para sa pagpapatuloy ng liderato ni Speaker Romualdez sa 20th Congress. Kabilang niya sa mga sumusuporta ay mga kongresista mula Central Visayas na kamakailan ay nagpulong, gaya ni na Cebu Representatives Emery Lollipop Uwano Dizon,
Rhea May Gulyas, Eduardo Rama Jr. at Bohol Representative Maria Vanessa Aumentado. Tinalakay sa naturang pulong ang mga pangunahing panukalang batas at programang pagkaunlaran para sa Region 7 na nakaayon sa bagong Pilipinas na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pasada Balita! Lollipop talaga. Tama sa pangalan. At sa kaugnay na balita, sinibak bilang miyembro ng National Unity Party si House Deputy Speaker at Cebu 5th District Representative Vincent Frasco matapos tumangging ibigay ang suporta para maipagpatuloy ni Speaker Martin Romualdez ang liderato sa Kamara sa 20th Congress. Kinumpirma mismo ito ni NUP President at outgoing Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte, sabay ng pagsasabing hindi nilagdaan ni Congressman Frasco ang Manifesto of Support ng partido para sa kasalukuyang leader ng mababang kapulungan. Sinabi ni Congressman Villafuerte na ang pagbawi ni Representative Frasco sa suporta kay House Speaker Romualdez isang malinaw na pagkontra sa mismong layunin ng partido. Liwanag pa ni Congressman Villafuerte, matagal ng polisiya ng NUP ang magdesisyon at kumilos bilang iisang partido. Anya, ang lantarang pagharap sa media upang tutulan ang posisyon ng partido may katumbas na kaparusahang expulsion o pagkakatanggal mula sa kanilang partido. Pasada Balita! Mas magiging accessible na sa mga overseas Filipino worker ang pamahalaan. Base na rin sa direktiba mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito naman ang tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez sa mga OFW sa Hong Kong ng pangunahan ng grand opening ng DMW OWA OFW Global Center at ang bagong bayani ng Mundo OFW Serbisyo Caravan. Ayon sa leader ng Kamara, hindi lamang pinto ng bagong pasilidad ang binuksan sa nasabing caravan, kundi maging mga pintuan para sa mga mas magandang serbisyo, mas maayos na pag-aalaga at mas matibay na commitment para sa mga OFW na itinuturing ng mga bagong bayani ng bansa. Tiniyak din ng leader ng mababang kapulungan sa mga OFW na hindi na kailangang umuwi pa ng Pilipinas ng mga ito para mag-asikaso ng kanilang mga dokumento dahil madali nang ma-access ng mga Pinoy sa ibang bansa ang mga ahensya ng pamahalaan. Pasada Balita! Samantala, nangangamba naman ang byuda ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo na si Negros Oriental Representative-elect Janice Digamo na maaaring makatanggap ng special treatment at makatakas ang sinibak na congressman na si Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon kay Congresswoman-elect Digamo, dapat ilipat sa Manila City Jail si dating Congressman Teves dahil tinasabing maaaring masuhulan ito at magkaroon ng VIP treatment ang dating mambabatas. Talukuyang hawak na ng NBI o National Bureau of Investigation si Teves sa pasilidad nito sa New Bilibid Prisons. Pasada Balita! Sa iba pang balita, abiso sa mga motorista, kasado na bukas ang panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng sumirit ng 30 hanggang 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng kerosene o gas, habang may inaasahan namang dagdag na 40 hanggang 60 sentimos sa kada litro ng gasolina. Samantala, maaari naman magkaroon ng, malaki-laki rin ito, 80 sentimos hanggang piso na dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Kalando, ito na naman ang dagdag gastos mo. Karaniwang inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na price adjustment tuwing Lunes po yan at ipinatutupad kinabukasan. Pasada Balita! Parang nakikinikita ko yung gigil na naman ni Kalando. Sigurado. Siguraduhin nyo kasi na ang kakausapin ninyo ay mga leader. Hindi dealer. Sorry po, Kajun. Sorry, Kajun.
Good morning, Kalando. Dito lang kami sa gilid. Sa iyo bang tampok na balita, pasok ang Maynila sa ika-206 position sa listahan ng 1,000 best city to live in. Wow! Sa buong mundo, batay sa 2025, parang duda ka, masyado kang nega. 2025 Global Cities Index na inilabas na Independent Economic Advisory firm na Oxford Economics. Tayo Parang sinasadya nyo Parang gusto nyo kung makulutan dila ko, di ba? Oxford, di ba? Binatay ito sa iba't ibang pamantayan tulad ng ekonomiya, edukasyon, kalidad ng buhay, kapaligiran at pamahalaan. Nabilang din ang lungsod sa 25 developing megacities. O mga lungsod na may populasyong lagpas 10 milyon, ngunit may kakulangan sa infrastruktura at mababang antas ng kita kada tao. Ayon Oxford Economics, sinagawa ang rankings gamit ang weighted average. Economy 20%, human capital 25%, quality of life 25%, kapaligiran 10%, pamahalaan 10%. Po rito yung audience impact Kabilang din sa listahan ng iba pang lungsod sa Pilipinas tulad ng Cebu City. Nasa 470th place. Angeles City 488. Bacolod City nasa 518. Davao City, 519. Cagayan de Oro, nasa 577 place. Dagupan City, 581. Jensan, nasa 835th position. At Zamboanga City, nasa 861st position. Pasada Balita! Nasa likod yata. Nasa likod yata yung QC. Manila ba o Metro Manila? Manila. Oh, Manila. Ayon niya sa Oxford, Oxford. Oxford. Kaya pala, pang ilan tayo? Hindi tayo kasama. Hindi ang Manila pang ilan? Manila, nasa 206th place. Kaya pala Oxford. Na-ax? Mukhang may na-ax na city. Na-ax pala yung Alright. Sa Matala, nasabat ng Bureau of Customs ang 2 shipment na naglalaman ng 12 smuggled na sasakyan mula US of A sa Manila International Container Port matapos ideklarang assorted car accessories and supply. Ayon sa BOC, nasa 11 milyong piso ang kabuang halaga ng mga sasakyan. Nakapangalan ng shipment sa Danish Consumer Goods Trading at nadiskubre sa isinagawang X-ray inspection kasunod ng natanggap na impormasyon hinggil sa umano'y kontrabando. Ayon kay BOC Deputy Commissioner Juvie Max Uy, may matibay silang ebidensya na ginamit ang shipment sa pagpupuslit ng sasakyan. Tinayak naman ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio na magsasampa sila ng kaso at paigtingin ang kampanya kontra smuggling. Pasada Balita! Harvard Professor Winner Consiheno. Time is 14 minutes before 8 a.m. Ang tampok na balita, makinig po kayong maigi Makinig lalo na po yung mga mag-aaral o magtatangkang mag-aral magmaneho Pakinggan nyo po itong maigi. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang mahigit 200 driving school sa bansa dahil sa sinasabing pagpasa sa mga student driver nang hindi nakakatugon sa minimum requirement. Ayon sa LTO, nag-issue sila ng show cause order sa mga naturang driving school dahil sa ilang paglabag tulad ng labis sa paglalabas ng theoretical at practical driving course certificates at hindi pagkakaloob ng kaparehong certificate kahit na hindi pa naabot ng mga aplikante ang bilang ng oras na kinakailangan. May mga aligasyon din laban sa mga driving school kaugnay sa pagtamper ng kanilang computer system para mapaunlakan ang mas maraming student driver na lagpas sa daily limit. Bukod dito, pinagpapaliwanag din ang 88 district heads na sakop ang 200 driving schools kung bakit pinahintulutan ng mga ito na gumawa ng paglabag at hindi pa ito nare-resolba.
Pasada Balita. Indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitan-kabalitaktakan. Ngayon, magtataka tayo kung bakit kaliwat kanan ng aksidente. Di ba? Hindi ko tuloy maiwasang maalala yung bulag na dalawang mata nakakuha ng lisensya. Oo. Di ba? Matindi. Actually, hindi lang naman yan yung hindi lang yan yung unang beses. Meron pang mga iba, 'di ba? Tsaka nung panahon namin kasi, hindi ko na babanggitin. Hindi naman requirement ang driving school Dati matuto ka lang magmaneho, makakapaglisensya ka. Pero dahil nga sa kaliwat ka ng mga aksidenteng nangyayari at yung ibang mga driver hindi marunong ng mga road signage, kinailangan required ang driving school graduate ka. Kaya lang mukhang may kumikita. Tsaka yung obvious. Noon kasi hindi pa naman ganun karami yung sasakyan. Maluwag pa. Kung pagkadiinan kasi parang panahon pa ni Engineer Winner yung sinasabi niya. And speaking of transportation, bukas ang MMDA napakinggan ang mga reklamo, suwesyon at ideya ng mga motorista hinggil sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Nilinaw ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na hindi lahat ng mga nahuhuli ay pinapadalhan ng Notice of Violation. Sa datos ng MMDA, nasa 8,586 ang kanilang naitala sa NCAP. Mga violators po ito simula nang ipatupad itong muli. Mahigit 4,000 lamang dito ang kumpirmado namang nahuli. Dahil dito, isa sa ilalim muna ng ahensya sa manual review at validation ng NCAP para matiyak na tama ang huli, yung mga nahuhuli, bago mag-issue ng Notice of Violation. Paglilinaw pa ng opisyal ng MMDA na ang ipinatupad ng NCAP ay pagpapairal sa disiplina at hindi multa. Pasada Balita. May bagong intriga dyan, Kuya, sa pagitan ng MMDA at saka isang reporter mula sa isang malaking network. Pero bukas natin talakayan yan, paalala mo sa akin. Mukhang naging controversial kasi mukhang ipinost, isinapubliko yung kanilang conversation sa cellphone. Pati yung sa big bike. Okay, yung 400cc hindi exempted sa NCAP. Anyway, bukas yan, paalala mo sa akin, Kuya. Samantala, Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Nananatiling A-negative ang investment grade credit rating ng Pilipinas ayon sa Japan Credit Rating Agency na nangangahulugang mayroon itong stable outlook rating. Ayon sa datos, lumago ang gross domestic product ng bansa ng higit 5% sa unang quarter ng 2025 habang nananatiling mababa ang inflation sa 2% sa unang 4 na buwan ng taon. Ayon sa JCR, kahit may pagbabago sa taripa ng US, nananatiling matibay ang foreign exchange liquidity ng Pilipinas na nagpapakita ng mataas sa kakayahan nitong harapin ang panlabas na hamon sa ekonomiya. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Pansamantalang isinara ng Thailand ang 2 border checkpoints nito sa Cambodia bilang tugon sa tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa provincial government ng Chanthaburi sa Thailand, suspendido muna ang tourist crossings pero tuloy pa rin ang kalakalan at pagpasok ng mga manggagawang Cambodian. Nagpatupad din ng mahigpit na oras ng operasyon at pagbabawal sa malalaking sasakyan sa 6 pang border checkpoints nito. Ang isinagawang hakbang ay layunin ng naturang hakbang na protektahan ang seguridad at soberanya ng Thailand. Ayon kay Thai Defense Minister Phumtham Wechayachai, nahanda ang kanilang hukbo sa posibleng high-level operation kung lalabagin ng Cambodia ang kanilang batas. Nakatakda naman magkaroon ng bilateral talks ng dalawang bansa sa Hunyo 14 upang maresolba ang sigalot. Sino yung pinukot, Kuyang? Banggit mo nga. Si Defense Prime Minister Phumtham Wechayachai. Okay. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. First update mula naman kay Idol Bossing Ian Articona. Wachay!
Good morning, Boss John at Boss Drew. Narito na ang aking latest sports update. Inihinto ng Barangay Ginebra Kings ang 6-game winning streak ng TNT Tropang 5G sa score na 97-78 sa 49th season ng PBA Philippine Cup. Pinangunahan ni RJ Abarientos ang kupunan kung saan nakakuha ito ng 23 points, 4 rebounds at 4 na assist. Dahil sa pagkakapanalo, umakyat na sa top 3 ang standing ng Barangay Ginebra kasama ang Magnolia Chicken Timplados kung saan kapwa ay may 7 wins at 3 losses. Samantala, ang TNT naman ay sumadsad sa ika-5 hanggang ika-7 pwesto kasama ang Converge Fiber Xers at Rain or Shine Elasto Painters na parehong may 6 wins at 4 losses. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Itinuturing na isa sa pinakasikat na prutas ang saging. Maliban sa madali itong mabili, kahit sa ang bentahan ng mga prutas o tindahan, ay sagana rin ito sa mga nutrients at health benefits. Paborito po ng mga unggoy. Isa na rito ang pagpapanatili ng blood pressure, BP, at heart function sa tulong ng potassium, kung saan binabalanse nito ang fluid at electrolyte levels sa katawan. Mayroon ding antioxidants at antioxidant properties ang saging na nakatutulong na pagandahin ang digestive system, yung ating pong panunaw. Nakatutulong din ito para maiwasan ang muscle cramps dahil sa calcium na taglay po ng saging, lalo po yung saba na paborito ni Wener Contigino. May binabanggit din na bukod sa makakaiwas ka sa tigyawat, nakakabalbon din daw yung saging. Antindi ng properties no na. Oo. Antindi. Nakita ka naman ng unggoy na hindi balbon. Ito isa pa tong balbon. Ang kinis niya na. Ito. Balitang showbiz. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Showbiz update mula kay Bini Balbon. Bini Balbon Antoine. Good morning, Papa John at Papa Drew. Happy Monday morning. Na-miss nyo ko, no? Hindi, Na-miss nyo ang kagandahan ko na wala si Judith Estrada. Asan? Anyway, sa akin balitang showbiz, balik bansa na ang OPM icon na si Kichi Nadal. Ito'y matapos ang halos 2 dekadang pananatili ng bukalista sa ibang bansa at pagtigil sa paggawa ng musika. Ayon kay Nadal, handa na siyang bumalik sa entablado para sa kanyang first ever major solo concert. Tatawagin itong New Ground Manila at gaganapin ito sa Smart Araneta Coliseum sa June 21, 2025. Kasama bilang special guest ni Nadal sina Zild, Kaya at Haki. Malinaw na pinag-aandaan nga ni Nadal ang concert at excited na siyang harapin muli. Si Kichi Nadal ay kilala sa kanyang mga awitin tulad ng Wag na Wag Mong Sasabihin, Secret yun! Ang Same Ground, Bulong, Ligaya at iba pa. O aminin, nahalina kayo sa aking magandang tinig. Iyan ang aking balitang showbiz. At muli para sa pilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Meron kaming good news kaso bukas na lang. Natangay kami ng emosyon nung si Bini Balbon eh. Aming sinabi, mas marami yung ano niya eh, adlib kesa doon sa istorya. Anyway, yan po ang inyong Monday edition pa lamang na nag-iisang pasada balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Banyes at Drew Nasino. Ang tabayan po susunod na palatuntunan. Andyan na sila, ang Karambola. Oras eksakto yung punto, alas 8 na ng umaga. Yun bye. Ang mga balita, tutublihin ng pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga